Kabanata 2201. Alam ni Peter na hindi mapagkakatiwalaan si Declan nang makita niya ang hitsura niya. Kaya, ano ang dapat niyang gawin sa puntong ito? Sa huli, tumingin si Peter kay Dragonclaw na kabilang sa karamihan. Pinlano ng Dragonclaw ang lahat. Dahil ang mga bagay ay umunlad sa ganoong lawak, dapat siyang lumabas at tapusin ang mga bagay-bagay. Nanatiling kalmado ang Dragonclaw. Ang matandang abot na ito ay napakatalino. Alam kong nagsisinungaling siya, ngunit hindi ko siya mailantad sa ganitong sitwasyon ang bait niya. Sa sandaling iyon, lumapit si Heron sa Dragonclaw at bumulong sa kanyang tainga, "Guro, may ideya ako na maaaring makapagpabagsak kay Thomas." "Ano ba? Sabihin mo sa akin, ngayon din." Kaya naman, bumulong si Heron kay Dragonclaw sa napakababang boses. Matapos pakinggan ng Dragonclaw ang kanyang payo, tumawa siya at tinapik si Heron sa balikat. "Ang galing! Ang ganda ng idea mo. Sige na, maghanda ka na." Agad na tumakbo palayo si Heron at lumabas ng bulwagan. Sa oras na ito, sinabi ng matandang abot sa lahat na pagkamalan mo si Master Mayo. Hindi siya ang nanakit kay Locke, ngunit siya ay isang tagapagligtas na nagpoprotekta kay Locke. Nagpalitan ng tingin ang lahat sa kawalan. Dahil umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito, ano pa ang masasabi nila? Maniwala lang sila sa kanya. Talagang hindi nasisiyahan si Peter. Maaari niyang ibagsak si Thomas, ngunit sinira ito ng rosaryo at isang matandang monghe. Ano ito? Ito ay hindi kapani-pani, walang nakakainis. Habang iniisip ni Peter na walang paraan upang mailigtas ang sitwasyon at matatalo siya, isang aksidente ang nangyari. Lumabas si Heron sa karamihan at sinabi, "Abat, sinabi mo bang si Thomas ang iyong Panginoon?" Tumango ang matandang abat. "I'm sorry. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa'yo, pero parang masyadong katawa-tawa. Nahihirapan talaga akong paniwalaan. Nahihirapan talaga ako kung dapat ba akong maniwala sa iyo," tugon ni Heron. "Abat, dahil idineklara mo na si Thomas ang iyong Panginoon at siya ang tagapagligtas ng mundo at ang muling pagkakatawang tao ng isang anghel. Mayroon akong ideya na kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Kapag nalampasan niya ang pagsubok na ito, hindi na ako magkakaroon ng karagdagang mga katanungan." Siya ay desperado na maglaro ng ilang mga trick. Bago pa makasagot ang matandang abot, nagsalita muna si Thomas. "Okay, please tell me your idea. It would be best if you could verify my identity para hindi na ako pagdudahan ng lahat. Hindi naman importante ang reputasyon ko, pero masama kung masisira ang reputasyon mo." Umalaklak si Heron. "Great, you have the guts. Let's do it." Pumalakpak siya, at dalawang matipunong lalaki ang agad na nagdala ng malaking tubo ng kawayan na may haba na 8 metro sa hindi malamang dahilan. Nagkusa ang mga tao sa bulwagan na tumabi para mabigyan ng maraming espasyo ang mga maskuladong lalaki. Pagkatapos, pareho nilang ibinaba ang malaking tubo na kawayan na 8 metro ang haba at pinutol ito sa isang dulo. Ito ay guwang sa loob at mayroong isang picture scroll. Maingat nilang inilabas ang picture scroll mula sa bamboo tube bago nila ito binuksan sa harap ng lahat. 8 metro ang haba nito at 8 metro ang lapad. Ito ay isang parisukat na guhit. Pero natigilan ang lahat matapos nilang makita ang laman ng drawing. Ano? Inilalarawan ng drawing. Kabanata 2202. Nanlaki ang mata ng lahat. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Ang 64 na metrong square drawing scroll ay talagang puno ng mga krus. Nahihilo sila sa pagtingin sa drawing. Tungkol saan ito? Ang matandang abot ang unang nagtanong, "Sir, ano ang gusto mong patunayan sa larawang ito?" Ngumiti si Heron at sumagot, "Abat, mga binibini at mga ginoo, tulad ng nakikita mo, ang larawang ito ay puno ng mga cross. Mas tiyak, ang larawang ito ay may 10,000 hanay ng mga cross, na nangangahulugan din na naglalaman ito ng 100,000,000 individual na mga cross. 100,000,000 cross. Ito ay isang sobrang over-the-top na numero. Ngunit ito ay ang katotohanan. Ang bawat cross sa larawan ay napakaliit. Kung tatayo pa ang mga tao at tumingin sa ibabaw, ang lahat ng makapal na nakaayos na mga cross ay tila mga langaw. Ang mga taong may trypophobia ay hindi maaaring tumingin dito dahil ang larawan ay maaaring maging sanhi ng pagduduwal." Patuloy na sinabi ni Heron, "Sa mga cross, may kakaiba. Hindi ito normal na cross kundi baligtad na cross.
Habang nagsasalita si Heron, sinadya niyang kumuha ng isang piraso ng papel at gumuhit ng parehong normal na cross at isang baligtad na cross. Ang parehong mga cross ay mukhang halos magkapareho at mayroon lamang bahagyang magkaibang mga anggulo. Kapag magkatabi ang magkabilang cross, posibleng makaligtaan ng mga tao ang pagkakaiba kung hindi nila ito titingnang mabuti. Ang isang baligtad na cross na ipinasok sa gitna ng 100,000,000 cross ay hindi napansin. Kaya, sino ang nakakita nito? Alam na ng ilan kung ano ang sinusubukang gawin ni Heron. Sa katunayan, gaya ng hinulaan ng lahat, sinabi ni Heron, ang cross ay espesyal. Ito ang simbolo ng Kristyanismo. Kung si Thomas ay tunay na pinagpala ng Diyos, tiyak na hindi niya hahayaang magtago ang nakabaligtad na cross na ito sa gitna ng mga normal na cross. Kaya, ang aking ideya ay, hanggat nahanap ni Thomas ang depektong cross mula sa 100,000,000 cross, tatanggapin ko ang sinabi ni Thomas at ng matandang abat. Ano? Napakunot ang noo ng lahat. Hindi ba niya ginugulo si Thomas? Kalimutan ng paghahanap ng tinatawag na fraud mula sa 100,000,000 cross. Kung kailangang tingnan ni Thomas ang pagguhit ng 100,000,000 cross mula sa itaas hanggang sa ibaba, maaaring tumagal din siya ng ilang araw. Hindi iyon ang pinakamasama. May nagtangkang hanapin ito, ngunit nakaramdam siya ng pagkahilo pagkatapos niyang tingnan ang drawing saglit. Hindi niya talaga matiis. Sa totoo lang, naging mahirap nang humanap ng salita, pabayaan ang isang baligtad na cross. Kahit na ang isang malinaw na alpabeto tulad ng O ay ilagay sa gitna ng mga cross, hindi ito madaling mahanap. Ito ang ibig sabihin ng paghahanap ng karayom sa isang haystack. Napakahirap noon. Nalampasan nito ang kayang gawin ng isang tao. Kung magagawa ito ni Thomas, talagang isa siyang pinagpala ng Diyos, hindi isang normal na tao. Kasuklam-suklam ang diskarte ni Heron. Pinipilit niya talaga si Thomas sa dead end. At saka, hindi iyon ang huli niyang kahilingan. Mayroon siyang isang mas mahigpit na kinakailangan. Sabi ni Heron, syempre, kung ganoon lang ang hahanapin mo, kahit sino ay makakahanap nito kung may sapat na pasensya. Kung umabot ng kalahating buwan, hindi na surprise kahit na makita mo ito. Ang hiling ko ay upang mahanap ang nakakasakit na cross sa loob ng 10 minuto. Maaari ka lamang maghanap gamit ang iyong mga mata at hindi ka pinapayagang gumamit ng anumang mga tool. Huwag subukang gumamit ng scanner. Hindi iyon magiging interesante. Gayunpaman, kung wala kang magandang paningin, bukas palad akong papayagan kang magsuot ng isang pares ng salamin. Kabanata 2203. Sobra na ang kahilingang iyon. 10 minuto. Hindi man lang niya matatapos ang pagtingin sa mga cross sa ganong kaikling panahon, lalong hindi mahanap ang baligtad. Si Thomas ay isang normal na tao lamang. Ipinagyayabang lamang niya ang pagiging pinagpala ng Diyos, kaya hindi ito totoo. Kung gusto niyang makumplito ang ganoong mahirap na hamon sa loob ng 10 minuto, kailangan niyang mapabilang sa isang fairy tale ng Grimm Brothers. Imposibleng makamit niya ito. Walang naniniwala na magagawa ito ni Thomas, kasama ang Pisces. Umiling-iling pa siya. Lumakad ang Pisces at sinabing, anong klaseng kahilingan ito? Iniistorbo mo kami. Bakit hindi mo na lang kami hilingin na lumipad sa araw? Umalaklak si Heron. Sobra na ba ako sa hiling ko? I'm just asking him to find a different cross. For someone who is blessed by God, I think find a defective one should not be something difficult, right? Kung kaya niya, hindi man lang nalampasan ang napakaliit na hamon, paano niya masasabing pinagpala siya ng Diyos? Inilagay niya si Thomas sa isang mataas na pedestal na naglagay din sa kanya sa isang dilema. Nagbago rin ang ekspresyon ng matandang abat. Hindi niya inasahan na napakaliit ng kanilang kalaban para makabuo ng ganitong kalikot at kasuklam-suklam na diskarte. Peter laughed and jeered, I think this guy makes sense. Thomas, if you can complete this challenge, we will accept your explanation. We will not corner you again, and we will not ask you to step down. Ikaw ba ay matapang na tanggapin ang hamon? Alam ni Peter na mabibigo si Thomas dahil sinubukan ito ni Peter sa kanyang sarili kanina. Halos himatayan siya matapos titigan ang larawan ng 5 segundo. Mahirap nang manatiling may kamalayan, kaya mas malala ang paghahanap ng ibang cross. Gayunpaman, minaliit nila ang katapangan ni Thomas. Isang hakbang pasulong si Thomas, ngumiti, at sinabing, talagang mapanghamon ito. Handa akong tanggapin ang hamon para maniwala ka sa akin. Nanlaki ang mata ni Pisces at tumingin kay Thomas. Commander, huwag mong sabihing oo.
Imposibleng makumplito. Hindi niya natapos ang pag-scan ng 100 milyong salita sa loob ng 10 minuto, pabayaan. Nagulat din ang audience sa hall. Nagkaroon ba talaga siya ng lakas ng loob na gawin ang imposibleng misyon na ito? Nakikigulo siya sa kanila. Hindi pinaplano ni Peter na iligtas si Thomas. Pumalakpak siya. Mr. Mayo, pumanga ako sa tapang mo. Dahil pumayag ka na, hindi na dapat magsalita pa ang iba sa atin. Magsisimula na ba tayo ng countdown? Nagtaas ng kamay si Thomas. Teka lang, kailangan kong maghanap ng angkop na anggulo. Pumalaklak si Peter. Okay, since it will just take a few minutes. Ilang minuto ay wala. Kahit nabigyan si Thomas ng ilang oras, hindi niya magagawa ang gawain. Tingnan kung gaano katagal kailangang basahin ng isang tao ang isang libro na naglalaman ng 1 milyong salita. Ang 100 milyong salita ay nangangahulugan ng 100 aklat na naglalaman ng 1 milyong salita. 100 libro ang pinag-uusapan natin. Iyon ay tulad ng paghahanap ng maling salita mula sa 100 aklat na naglalaman ng 100 milyong salita sa loob ng 10 minuto. Wow! Maaari bang kumpletuhin ng sino man ang misyon? Walang makakakumpleto nito. Nagkatinginan sina Peter at Heren at pareho silang lihim na tumawa. Naisip pa nila kung paano nila lilaitin si Thomas kapag nabigo ito. Samantala, si Thomas ay ganap na nakatuon at hindi niya pinansin ang lahat. Inilipat niya ang isang stall at umupo. Sa huli, nakahanap siya ng isang lugar kung saan makikita niya ang buong larawan at gayon din ang lahat ng mga krus dito. Sige. Nang marinig ng lahat ang sinabi ni Thomas, kinabahan sila at kumulo ang kanilang dugo. Kabanata 2204. Maging ang Dragon Claw ay nakaramdam ng goosebumps at nararamdaman niya ang pagtaas ng kanyang adrenaline level. Wow, Thomas, gusto ko talagang makita kung paano ka gagawa ng milagro sa pagkakataong ito. Kinuha ni Peter ang kanyang telepono at itinakda ang countdown sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos, ipinakita niya ito sa lahat upang patunayan na hindi siya naglalaro ng anumang mga trick. Pagkatapos nito, pinindot ni Peter ang start button at opisyal na nagsimula ang 10 minutong countdown. Sa sandaling iyon, lahat ay tumingin kay Thomas at sa larawan. Pagkatapos ng lahat, ang iba ay hindi makilala ang iba't ibang cross. Hindi sila naniniwalang may makakatapos ng gayong imposibleng gawain. Gayunpaman, si Thomas ay hindi katulad ng ibang ordinaryong tao. Kakaiba si Thomas. Ang kanyang utak ay lubos na binuo at kapag siya ay nakatutok, ang kanyang utak ay maaaring gumana tulad ng isang computer. Nagkaroon siya ng photographic memory at kapag nakakita siya ng isang bagay, ito ay nakatanim sa kanyang memorya. Na nagpapahintulot sa kanya na pag-aralan ng iba't ibang mga cross ng mabilis. Naturally, ito ay ganap na imposible upang makilala ang mga cross isa-isa sa loob ng 10 minuto. Walang nakakaalam kung gaano katagal bago matapos ang pagsusuri sa 100 milyong crows. Kaya, si Thomas ay maaaring kunin ang panganib at gumamit ng isang napaka-espesyal na paraan. The Stop Method. Ito ang taktika na binuo ni Thomas. Karaniwang ginagamit niya ito sa mga laban at pagsasanay. Walang eksaktong pagsusuri. Naramdaman na lang niya ito gamit ang kanyang pang-anim na sentido. Kung may naramdaman siyang mali, malamang na ito ang pagkakamali. Ito ay isang napakakapakipakinabang na paraan. Kung normal, ang lahat, wala siyang makikitang kakaiba sa kanyang sixth sense. Kung mayroong kakaiba, nangangahulugan ito na ito ay abnormal at ito ay malamang na ang pagkakamali. Naturally, palaging may panganib na mabaigo sa pamamaraang ito. Ito ay isang malaking panganib dahil mayroon lamang isang ikatlong pagkakataon ng tagumpay. Sa pagkakataong ito, pastahan na si Thomas. Hindi niya sinuri ang bawat salita para matukoy ang pagkakamali. Sa halip, tiningnan niya ang kabuuan ng larawan. Hindi niya nais na makahanap ng isang baligtad na krus ngunit isang upward krus. Kung mayroong isang krus na nakabaligtad, gaano man ito nakatago, magkakaroon ng isang awkward na punto na mukhang ganap na wala sa lugar kung ihahambing sa mga krus sa paligid nito. Habang tumatagal ay tumutulo na ang pawis sa noo ni Thomas. Pinagpapawisan din ng audience na dumalo. Lahat sila ay nakaramdam ng sobrang kaba na hindi sila naglakas loob na huminga ng mabigat. Hindi sila naniniwalang matatapos ni Thomas ang hamon habang inaabangan din nila ang paggawa ng milagro ni Thomas. Makalipas ang 5 minuto, hindi na sumagot pa si Thomas. Hindi niya mahanap ang awkward cross. Makalipas ang 7 minuto, ngumiti si Peter ng masama.
Pagkaraan ng 9 na minuto, itinaas ni Heren ang kanyang ulo at mukhang nanalo. Ding! Ding! Kawakas, natapos na ang 10 minutong countdown. Ayaw ni Peter na bigyan ng isa pang segundo si Thomas. Nakatayo lang siya sa harapan ni Thomas, pati na rin sa larawan, at hinaramgan ang tingin ni Thomas. Ahem. Tinadya ni Peter na tumahimik bago siya palihim na nagsabi, Mr. Mayo, 10-minute time's up. Ayon sa deal, maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang baligtad na cruise? Kabanata 2205. Natapos ang oras. Napatingin ang lahat kay Thomas at naghihintay ng sagot niya. Iisa ang iniisip ng lahat. Hindi makakasagot si Thomas. May natuwa, may naiinis, may nasasabik na manood ng palabas, habang ang iba ay nanunood lang na walang opinyon. Thomas, pakisabi kung nasaan ang baligtad na cross, muling tanong ni Peter. Habang nanunood ang lahat, nagpakawala ng mahabang hininga si Thomas. Dahan-dahan siyang tumayo at kinusat ang mga mata. Si Peter ay nakatayo sa kanyang harapan, kaya't inabot niya upang itulak si Peter palayo bago siya lumakad patungo sa malaking larawan. Ilang hakbang lang ang ginawa niya para maabot ang picture scroll. Tinitigan ni Thomas ang malaking drawing bago niya iniabot ang kanang braso para ituro iyon gamit ang hintuturo. Itinuro niya ang isang lugar sa ibabang kaliwang bahagi ng larawan, at ito ay isang hindi gaanong mahalaga, pati na rin ang madaling makaligtaan, na posisyon. Narito ang baligtad na cruise. Ang kanyang sagot ay nagpagulo sa bulwagan. Nahanap niya, paano kaya ito? Kinuha ng lahat ang kanilang mga telepono at kamera at patuloy na kinukunan si Thomas para i-record ang makasaysayang, mahiwagang sandali. May mga nagsuot din ng salamin at tumingin sa direksyon kung saan itinuro ni Thomas. Tumingin si Peter kay Heren at nakaramdam siya ng masamang pakiramdam mula sa nakakatakot na tingin ni Heren. Thomas, talaga. Phew. Huminga ng malalim si Peter bago niya sinabing, wow, Thomas. Huwag mong isipin na kaya mong maglaro at makapasa sa pagsubok sa pamamagitan lamang ng pagturo sa isang random na lugar. Tumayo ka dyan, huwag kang gumalaw. Pupunta ako at titingnan ito. Pagkatapos, naglakad siya pasulong. Para makita niya ito ng malinaw, minarkahan pa ni Thomas ng lapis ang X. Nanlaki ang mga mata ni Peter at tinitigan ang krus na minarkahan ni Thomas. Ito ay tunay na ang baligtad na krus. Ito ang aktwal na kakaiba. Ang lahat ng iba pang mga krus ay ang normal na mga krus na Kristiyano, at ito lamang ang nakabaligtad. Walang pagkakamali tungkol dito. Nakumpleto ni Thomas ang imposibleng hamon sa loob ng 10 minuto. Bang! Hindi makatayo si Peter. Agad siyang bumagsak sa lupa na wala ng lakas para suportahan ang sarili. Habang siya ay nabigo at nagulat, siya ay mas kinilabutan. Napatingin si Peter kay Thomas sa takot. Bigla na lang siyang naniwala na si Thomas ay talagang pinagpala ng Diyos. Kung hindi, paano niya ipapaliwanag kay Thomas ang pagkilala sa baligtad na cross mula sa milyon-milyong cross sa loob ng 10 minuto? Thomas, ikaw ba ay tao? Bago makasagot si Thomas, sinabi ng matandang abat, pagpalain ka ng Diyos, guro. Tinabi ko sa iyo na si Master Mayo ay pinagpala ng Diyos, at ang aking Panginoon ay bumalik bilang si Thomas. Siya ay isang tao, ngunit mayroon siyang mga kakayahan na tila wala sa sarili. Ordinaryo. Dapat maniwala ka sa akin ngayon, tama ba? Oo, kailangan niyang paniwalaan siya ngayon. Ibinaba ni Peter ang kanyang ulo at walang pag-asa na sinabi, I believe. Thomas is a savior who has returned to restore lost channels. Kabanata 2206. Siya ay lubos na kumbinsido. Sa isang iglap, ang lahat ay nagbigay kay Thomas ng malakas na palakpakan. Ito ay hindi over the top upang pumalakpak para sa kanya kapag siya ay maaaring lumikha ng tulad ng isang himala. Bukod dito, dahil naayos na ang hindi pagkakaunawaan, mas nagkaroon ng respeto ang lahat kay Thomas. Tila kahit na obsequiously sumigaw, Mr. Mayo, mangyaring manatili sa Celandine City at paunlarin ito. Kanina pa nila hinamak si Thomas, ngunit ngayon, sinimulan na nila siyang purihin, hinihiling na manatili siya at paunlarin ang lungsod. Ang mga taong ito ay walang pinakamatibay na paniniwala. Gayunpaman, ayaw silang punahin ni Thomas. Tinaway niya lang ang kamay niya at sinabing, please rest assured that I'll stay here.
Lumingon si Thomas, tumingin kay Declan na nasa entablado at nagtanong, Mr. Mars, ngayong naayos na ang ating hindi pagkakaunawaan, maaari mo bang itigil ang pagpuna sa akin? Naging bugaw at mapatla ang kutis ni Declan at galit na galit. Walang sabi-sabi, nanunuya siya at lumabas na lang ng bulwagan habang nasa likod ang mga kamay. Parang galit na galit si Declan. Gayunpaman, sa gitna ng mga tao, dumura si Dragonclaw at sinabing, napakagaling mo sa paglalagay ng isang palabas. Umaarte ka ba para sa kapakanan ko? Nanalo si Thomas, kaya dapat talagang masaya ka na ngayon. Gayunpaman, umaarte ka pa rin, parang biktima ako, pinakaayaw ko sa mga katulad mo. Sa huli, tumingin si Dragonclaw kay Thomas at palihim na sinabi, una, nandoon ang rosaryo, pagkatapos ay ang matandang abat. Sa huli, gumawa ka pa ng milagro. Thomas, oh Thomas, hindi nakakagulat na nabigo sina Lord Vadestas at Hayden para matalo ka kahit magkatrabaho ka talaga pero teka lang, hindi pa ako tapos sayo. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Habang ang lahat ay masayang nag-uusap, tumingin si Thomas kay Peter na nakahandusay sa lupa at nagtanong, kailangan ko pa bang isuko ang aking pagkapangulo? Kailangan pa ba niyang lisanin ang posisyon? Alam ni Peter na sinadyang pinaglalaroan siya ni Thomas. Umangon siya sa lupa at pinunasan ang alikabok sa kanyang katawan. He forced a smile before he chuckled and said, You're blessed by God, and you came to support Celandine City as well as restore the channels of luck. Aside from you, sino pa ang pwedeng maging presidente? President Mayo, please don't. Huwag mo akong biruin ngayon. Mabilis siyang nagpalit ng panig. Hindi nagtagal, kinukutsa pa rin niya si Thomas, ngunit ngayon, mataas ang respeto niya kay Thomas tulad ng apo sa kanyang lolo. Ang isang tulad niya ay isang tipikal na taga-bakod. Walang plano si Thomas na bigyan pa siya ng pansin. Sinabi niya sa lahat ng nasa bulwagan, lahat, narinig mo siya. Ang posisyon ng presidente sa Business Alliance ay akin pa rin, Thomas. Ang sino mang may iba't ibang opinyon ay maaaring ipahayag ito ngayon. Huwag maglabas ng mga lumang marka sa hinaharap. Mayroon bang anumang tumututol? Lamingga-lingga siya sa paligid at walang nang ahas na humakbang muli. Sandaling nanahimik si Thomas bago niya sinabing, dahil walang tutol, huwag mong subukan ng anumang bagay para agawin ang posisyong ito sa hinaharap. Kung mangyayari ito muli, hindi kita patatawarin. Ang sinumang sangkot sa gulo ay hahawakan, mananagot, at sisiguraduhin kung magbabayad ka ng naaayon. Siya ay nagsasabi nito sa siyam na mga tao in charge. Kung hindi siya mukhang walang awa, palaging magdudulot ng gulo ang mga brats na iyon. Bagamat hindi nila siya kayang saktan, maaari pa rin nilang inisin siya. Pagkasabi ni Thomas ay lumabas muna siya ng hall. Sumunod din ang matandang Abbot at Pisces. Ang bitag ay natapos na sa tagumpay ni Thomas. Si Peter, Declan, Karen, at Dragonclaw ay naglagay ng maraming pagsisikap, ngunit wala silang nakamit sa huli. Mapait si Peter at hindi niya maipahayag ang nararamdaman niya sa sandaling iyon. Ang totoo ay gusto lang niyang kumita ng madaling pera. Gayunpaman, si Thomas ay nasa isang tabi, habang si Lord Vadestas at Dragonclaw ay nasa kabilang panig. Hindi niya kayang sakta ng magkabilang panig, ngunit nang siya ay kumilos na parang isang bakod, hinamak siya ng magkabilang panig. Say! Paano pa siya mabubuhay? Bakit ba puno ng sakit ang buhay ko? Itinaas ni Peter ang kanyang ulo at bumantong hininga. Kabanata 2207. Natapos ang insidente sa bulwagan. Dumating si Dragonclaw at ang kanyang gang na may kasabikan at umalis na may pagkabigo. Lubhang hindi sila nasisiyahan. Pagbalik nila sa House of Visterie, galit na sumigaw si Dragonclaw kay Declan, paano ka magiging inutil? Itinaguyod ka ng Locke bilang haligi ng Celandine City, at kahit maliit na bagay ay hindi mo kayang ayusin. Tunay kang basura. Si Declan ay hindi ka pani-pani walang marangal sa mga tagalabas, ngunit siya ay wala sa Dragonclaw. Pinagalitan lang ng lalaking iyon si Declan sa gusto niya at wala man lang respeto sa kanya. Sanay na si Declan, at tila hindi siya natatakot sa Dragonclaw kahit kaunti. Wala siyang pakialam sa komento ni Dragonclaw habang sinabi niya, nakita mo ang sitwasyon sa bulwagan ngayon. Hindi ko ito maaaring manipulahin. Inilabas muna ni Thomas ang rosaryo at pagkatapos ay niyaya niya ang matandang Abbot na tumulong. Sa huli, natapos din niya ang matinding hamon. Masyadong hindi ka panipaniwala ang kanyang pagganap ngayon kaya wala akong magawa.
Ang katayuan ng matandang Abbott ay hindi mas mababa kaysa sa akin. Kung sinusubukan mong itulak ang lahat ng responsibilidad sa akin, napakalayo mo, Dragonclaw. Galit na nagngangalit ang mga ngipin ng Dragonclaw. Tinitigan niya si Declan at walang awa niyang sinabing, huwag mo akong subukang lokohin. Sinasabi ko sa'yo, kapag nalaman kong patago kang nakikipag-ugnayan kay Thomas, papatayin kita ng walang pag-aalinlangan. Umalis ka. Ginagalit mo ako ng sobra. Nagpatuloy si Declan na umalis. Umupo si Dragonclaw at nagbuhos ng 2 tasa ng tsaa. Patuloy siyang umiinom habang napuno siya ng kawalang kasiyahan. Pumasok si Heron at mukhang madilim din. Sabi ng Dragonclaw, "Stop looking so bitter. Masama na ang mood ko at mas lumalala ang pakiramdam ko kapag nakikita ko ang iyong dismayadong mukha." Sinabi ni Heron, "Nakausap ko si Lord Vadestas kanina at medyo hindi siya masaya." Umisi si Dragonclaw. "Nagbibiro ka ba? Napakalaking halaga ang binayaran ni Lord Vadestas para imbitahan tayo dahil gusto niyang tulungan natin siyang alisin ang malaking peste na iyon, Thomas. Tingnan mo ang sitwasyon ngayon. Nabigo tayo, kaya paano siya magiging masaya?" Huminto siya sandali bago niya idinagdag, "Pumunta ka at sabihin kay Lord Vadestas na nabigo tayo dahil isang maliit na aksidente ang nangyari." Pagkasabi niya noon ay bigla siyang napatigil sa pagsasalita. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at naramdaman niyang may mali. Napaisip tuloy siya. "Karen. Master." Nagtataka si Dragonclaw habang nagtanong, paanong nagkataon? Tinubukan nating harapin si Thomas gamit ang isang mapamaing pamamaraan at nagkataon na dinala niya ang rosaryo. Inimbitahan pa niya ang matandang Abbott. Hindi ba nagkataon lang ang lahat? Tumanggaw si Heron. Sa katunayan, nagkaroon ng masyadong maraming mga pagkakataon. Sa teorya, sinong normal na tao ang magdadala ng rosaryo kasama niya? At saka, wala siyang narinig na magkaibigan si Thomas at ang matandang Abbott. Bakit biglang tinulungan ng matandang Abbott si Thomas? Nakita niyang kakaiba ito. Nag-isip sandali si Dragonclaw bago niya sinabi, "May traitor ba sa panig natin?" Isa lang ang posibilidad. Si Declan ng Taxil. Nagkatinginan ng Dragonclaw at Heron at alam nila kung ano ang iniisip ng isa sa kanilang mga tingin. Nagsimula silang maghinala kay Declan. Mga insider lang na tulad nila ang makakaalam ng buong plano. Ang Dragonclaw at Heron ay hindi maaaring makipagsabuatan kay Thomas, kaya ang tanging sagot ay si Declan. Tutal, bago dumating ang Dragonclaw, naging malapit na sina Declan at Thomas. Sabay silang nakikipag-ugnayan kay Lord Vadestas at nagpahiwatig pa si Declan kay Mr. Cole na tanggapin si Thomas bilang kanyang estudyante. Kabanata 2208. Malamang na palihim na nagpasa ng mensahe si Declan kay Thomas. Kanina mo lang pinapanood si Declan. May ginawa ba siyang kakaiba? Tanong ni Dragonclaw. Umiling si Heron. "No. Kung may ginawa siyang kakaiba, I would have immediately report to you, Master. Pinabantayan ko siya ng 24 na oras sa isang araw at alam ko lahat ng sinabi niya." Hindi siya maaaring magpasa ng mensahe kay Thomas. Ay oo nga pala, close na close pa si Phoebe at Thomas. May kinalaman ba si Phoebe? Pinaikit ng Dragonclaw ang kanyang mga mata. Hindi namin pinapasok si Phoebe sa lahat ng plano namin. Ilang beses ko rin siyang sinubukan, and she really had no idea. Kakaiba iyon. Dahil si Declan ay mahigpit na sinusubaybayan, at walang alam si Phoebe paano nalantad ang kanilang sikreto. Nagkataon lang ba talaga ang lahat? Sabi ng Dragonclaw, huwag na nating isipin pa. Ipagpatuloy ang pagsubaybay kay Declan. Okay. Paano si Phoebe? Dapat ba natin siyang bantayan? Tanong ulit ni Heron. Umiling si Dragonclaw. Monitor A girl. She is Declan's daughter. Kung pipilitin mo si Declan sa dead end, it'll make him risk his life to deal with us. You better be smarter. Hayaan mo na lang si Phoebe na gawin ang gusto niya, pero may isang bagay. Hindi mo siya hahayaang makatuklas ng kahit ano tungkol sa atin. Isa pa, sa tuwing nakikipag-ugnayan si Declan kay Phoebe, kailangan mong maging alerto at pigilan ang anumang lihim na komunikasyon sa pagitan nila. Nakuha ko, sagot ni Heron. Samantala, pagkaalis ni Thomas at ng matandang Abbott, pumasok sila sa isang sasakyan at pumunta sa Harmony Monastery. Sa kotse, isang nagpapasalamat na si Thomas ang nagsabi, "Abbott, gusto kong pasalamatan ka sa iyong tulong ngayon. Hindi ko nalampasan ang balakid na ito kung hindi."
Kinailangang aminin ng isa na ang taktika ng Dragon Claw ay hindi ka panipaniwala at halos na frame na niya si Thomas. Tinapik ng matandang abot si Thomas sa balikat at sinabing, pagpalain ka ng Diyos. Napangiti siya ng mahina at tumugon, sa totoo lang, gusto ko lang magpasalamat sa pagtulong mo sa sinaunang puno. Nabalitaan ko na nasa bulwagan ka, kaya pumunta ako para tingnan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, na-encounter ko ang buong sitwasyong iyon na sa tingin ko ay kapalaran. Kapalaran? Well, hindi naman. Sinabi ni Thomas, mayroon akong dekla na dapat pasalamatan. Ha, hindi naintindihan ng matandang abat. Hindi ka ba kinalaban ni Mr. Mars? Bakit ka nagpapasalamat sa kanya? Pagkatapos, ipinaliwanag ni Thomas ang kanyang relasyon kay Declan at ang kwintas na may sulat. Matapos marinig ito ng matandang abat, sa wakas ay naunawaan na niya. Sabi ng matandang abat, so, si Mr. Mars ang nagrekomenda na kunin mo ang rosaryo. Noon, nagtataka ako kung bakit gusto mo ang rosaryo. Ito pala ang dahilan. Sinabi ni Thomas, siguro alam ni Declan ang tungkol sa plano ng Dragon Claw, kaya sinubukan niya akong tulungan. Sa Celandine City, ikaw lang ang kapantay niya in terms of credibility, Abat. Ang rosaryo ang dahilan na gusto niyang magkaroon ako ng relasyon sa iyo. Ngumiti ang matandang Abat at sinabi, ito ay isang mungkahi na nakinabang sa iyo at sa akin. Master Mayo, tinulungan mo akong iligtas ang sinaunang puno at tinulungan din kita ng bahagya sa bulwagan. Nagtulungan tayo sa isa't isa upang makuha ang gusto natin. Tumawa si Pisces at sinabing, oo, kailangan talaga nating pasalamatan si Mr. Mars. Kung wala siya, kinailangan sana naming aipak ang aming mga bagahe at umalis sa Celandine City ngayon. Habang sila ay nag-uusap, ang sasakyan ay patungo sa Harmony Monastery. Pagkababa nila sa sasakyan, personal na pinapasok ni Thomas ang matandang abot sa monasteryo at inimbitahan ng matandang abot si Thomas para sa hapunan. Kabanata 2209. Aalis na sana si Thomas pagkatapos kumain, may dumating na hindi inanyayang bisita. Si Lord Vedastos iyon. Isang baguhang monghe ang tumakbo at nag-aalalang nagsabi, Abat, mayroon akong masamang balita. Pinangunahan ni Lord Vedastos ang isang malaking grupo ng mga lalaki na nakasuot ng suit at salaming pang-araw upang salakayin ang Harmony Monastery. Tinatakot nila ang mga taong nagdarasal. Abat, dapat ba tayong tumawag ng pulis? Sumimangot ang matandang abat at nagtanong, may nasaktan ba sila o may nasira? Umiling ang baguhang monghe. Hindi, wala naman silang sinaktan o ibinato. Parang agresibo lang sila. Kung wala silang ginawang karahasan, paano sila tatawag ng pulis? Pagkatapos ng lahat, isang malaking bilang ng mga tao ang pumupunta sa monasteryo taon-taon. Kung tumawag sila ng pulis dahil lang dyan, hindi ba kailangang araw-araw silang tumawag ng law enforcement? Sinabi ng matandang abat, huwag magmadali. Hayaan mo akong pumunta at tingnan. Agad na bumangon si Thomas. Dapat ko ring makita kung tungkol saan ito. Kasunod nito, ang matandang abot at si Thomas ay sumugod sa simbahan. Nakita nila si Lord Vedastos na nakatayo sa harap ng altar at dalawang bodyguard ang nakatayo sa likuran niya. May mga 40 maskuladong lalaki din sa labas. Mukhang hindi sila naroon para magdasal kundi para lumaban. Naranasan ng matandang abat. Siya ay dumaan sa ilang mga paghihirap kaya hindi siya mahiyain gaya ng baguhang monghe. Lumapit siya at sinabing, Lord Vedastos, matagal na. Tinulyapan siya ni Lord Vedastos bago siya binigyan ng isang peking ngiti at sinabing, oo, ang tagal na. Kalahating taon na ang lumipas mula noong huli akong pumunta sa Harmony Monastery para magdasal. Masyado akong naging abala kaya naging malayo ang relasyon natin. Huminto siya saglit bago nagsalita, Abat, balita ko may bago kang master. Napaka-sarcastic niya. Ang matandang abat ay hindi isang mang-aawit sa opera kaya bakit siya dapat magkaroon ng isang master? At saka, matanda na siya kaya ang implikasyon na sinasamba niya ang kanyang amo ay isang insulto sa abat. Ngunit alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng Panginoong Vedastos. Ito ay tungkol sa nangyari sa bulwagan. Umalaklak ang matandang abat. Medyo kalmado siya habang sinasabi, hindi ko inaasahan na malalaman mo iyon, Lord Vedastos. Oo, nakahanap ako ng master ngayon. Kilala mo rin siya, si Thomas. Nang marinig ni Lord Vedastos ang pangalan ni Thomas, bahagyang nanginig ang kanyang mukha. Halatang hindi siya masaya.
Ganun pa man, nag-walkout pa rin si Thomas ng mga sandaling iyon. Habang tinatahak niya ang daan, sinabi niya, Panginoong Vedastos, matagal na mula noong huli tayong nagkita. Nang makita ni Lord Vedastos si Thomas, mukhang nalungkot siya, kailangan ba nating magkita? Mas gusto kong hindi nakita makita, malamig niyang sabi. Hindi siya magalang kay Thomas kahit kaunti. Itinaway ni Lord Vedastos ang kanyang kamay upang senadoryasan ang kanyang mga tao na ilipat ang isang malaking kahon. Abat, ito ay tanda ng aking sinseridad. Mangyaring tanggapin ito, sabi niya. Pagkatapos nito, binuksan ng kanyang nasasakupan ang kahon upang makita ang mga gintong bar na kumikinang ng maliwanag. Ito ay isang kahon ng mga gintong bar. Magkano ang halaga nila? At saka, may naghatid pa ba ng isang kahon ng mga gintong bar sa panahong ito? Si Lord Vedastos ay mapagbigay ngunit kakaiba. Natigilan ng matandang abat. Panginoong Vedastos, ikaw. Ikinaway ni Lord Vedastos ang kanyang kamay bilang pagpapaalis. Abat, huwag mong masyadong isipin ito. Dumating lang ako para magdasal at itong kahon ng mga gintong bar ay regalo ko sa Diyos. Kabanata 2210. Ang kahon ba ng mga gintong bar ay isang regalo lamang para sa Diyos? Bakit parang kakaiba? Medyo nataranta ang matandang abat. May isang kasabihan na ang isang tao ay hindi dapat umaatake sa mga taong palakaibigan. Isang masayang bagay na ang mga tao ay nag-donate ng pera sa monasteryo, ngunit ang matandang abat ay may pakiramdam na ito ay hindi gaanong simple. Nang may sasabihin pa sana siya, lumapit si Lord Vedastos para pigilan siya. Abat, alam kong nag-donate si Thomas, $10 million sa Harmony Monastery. Huwag kang mag-alala, basta piliin mong tumayo sa tabi ko, magdo-donate pa ako. Grabe yon. Pinatunog niya na parang pinili ng matandang abat na tulungan si Thomas para lang sa pera. Gayunpaman, iyon ang talagang naisip ni Lord Vedastos. Sino ba ang matandang abat? Sa kanyang palagay, isa lamang siyang sakam na nasuhulan ng pera. Dahil mabibili siya ni Thomas ng $10 million. Malinaw na mabibili siya ni Lord Vedastos ng mas maraming pera. Pero nagkamali siya. Nalaman ni Lord Vedastos na nag-donate si Thomas ng $10 million, ngunit hindi niya alam na tinulungan ni Thomas ang Harmony Monastery na gamutin din ang sinaunang puno. Hindi lang tinulungan ng matandang abat si Thomas dahil sa $10 million. Mas pinapahalagahan niya ang sinaunang puno. Sa makatuwid, si Lord Vedastos ay hindi magiging kasing husay ni Thomas. Palagi niyang kinukuha ang mga bagay sa halaga. Kung wala si Hayden sa kanyang tabi, si Lord Vedastos ay kumilos ng walang ingat. Oo nga, ang matandang abat ay tumawa, umiling, at sinabing, Lord Vedastos, napagkamalan mo ako. Hindi ko tinulungan si Master Mayo dahil sa $10 million na donasyon, ngunit dahil $20 milyong. Bago pa matapos magsalita ang matandang abat, sumigaw si Lord Vedastos ng $20 million na para bang nagbibid siya sa isang auction. Nahihiya talaga ang matandang abat. Sa pagtatapos ng araw, siya ay isang abat. Paano siya naging sakam na tao na nasa mata ni Lord Vedastos? Pakisabihan ng iyong mga salita, Panginoon Vedastos. Nag-iba ang tono ng matandang abat. Iniabot ni Lord Vedastos ang kanyang kamay. $50 milyong. Panginoong Vedastos. $100 milyong. Malamig na sabi ni Lord Vedastos. Abat, mangyaring huwag lumampas sa iyong mga hangganan. $100 milyong ang pinakamataas na handa kong puntahan. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang matandang abat at patuloy na umiling. Alam niyang wala na siyang maipaliwanag kay Lord Vedastos. Sinabi niya, Panginoong Vedastos, hindi ako kukuha ng kahit isang sentimo sa iyo. Pakisuyong dalhin mo itong kahon ng mga gintong bar. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ni Lord Vedastos at naikuyong niya ang kanyang mga kamao. Halatang galit siya. Abat, napag-isipan mo na ba ito? Nakapagdesisyon na ako. Sigurado ka bang gusto mong tanggapin ang donasyon ni Thomas at tanggihan ang mga gold bars ko? Oo. Okay. Abat, it's your choice. You took the initiative to go against me. If anything happen, don't blame me. Matapos sabihin ni Lord Vedastos ang malupit na mga bagay na iyon, ibinaba niya ang kanyang kamay at binaligtad ang altar na nagsaboy ng alak sa buong sahig. Iniwan niya ang Harmony Monastery sa galit habang sinundan siya ng kanyang malaking grupo ng mga subordinate. Nang makita ng matandang abat na galit na umalis si Lord Vedastos, nakaramdam siya ng pagkabalisa.
Hindi katalinuhan na masaktan ng gayong masamang malupit. Lumapit si Thomas at sinabing si Lord Vedestas ay isang mabisyo at makasarili na tao. Abat, nasaktan mo siya, sa makatuwid, tiyak na magbabalak siya ng kanyang paghihiganti laban sa iyo. Nagsimula ang buong bagay na ito dahil sa akin, kaya tiyak na susubukan ko ang best ko para protektahan ka. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ng matandang abat. Hindi ko akalain na ang isang abat na tulad ko ay makikisali sa ganitong mga makamundong gawain. Gusto kong umiwas dito, ngunit patuloy lang itong hinihila ako papasok. Anong walang magawang sitwasyon? Walang nakakaalam kung paano magsisiyasat si Lord Vedestas ang kanyang paghihiganti sa matandang abat.